Hello guys! Sa dami ng mga nagkagandahang mga bagong model ng dashcam ngayon, worth it pa bang bumili ng isang dashcam na nirelease 3 years ago? Ano yon? Ito yung DDPI Z40 Dual. So pag-usapan natin sa video na to, kung worth it pa rin ba siya ngayong 2026, ngayong uso na yung mga 4K dashcam, kaya pa ba nito makipagsabayan sa mga bagong model ng dashcam ngayon? At mare-recommend ko ba sa inyo pa rin itong DDPI Z40 kahit 2026 na? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Okay, so pag-usapan muna natin, ano ba yung specs nitong DDPI Z40 na may pagmamalaki nito kahit 2026 na? Well, unang-una, ang kanyang maximum resolution ay 2.7K yung front camera, yung rear camera 1080p Full HD. Pero alam naman natin sa panahon ng mga 4K dashcam ngayon, totoo maganda naman yung mga may 4K resolution kasi super ganda ng quality. Pero tanda natin sa everyday use, hindi naman natin masyadong kailangan yon. Baka mas kailangan natin yung 2.7K. Baka ito more than enough na kung pang everyday use mo lang naman siya. 4:3 nga pala ang kanyang aspect ratio, kaya mas maganda yung kuha niya vertically. Mas marami siyang makukuhang details when it comes to that. Ang kanyang sensor ay Sony IMX335. Kahit luma na, reliable pa rin sa panahon natin ngayon yung sensor na ito. Maganda pa rin yung quality na naipoproduce niya kahit sa gabi. At isa pa maganda sa technology ng DDPI na ginamit dito sa Z40, meron itong D2 Save technology. Ano ibig sabihin nun? Meron itong extra non-flash storage sa loob niya. So kapag nag-fail yung micro SD mo, meron pa rin siyang may re-record sa kanyang internal storage. O diba? Kahit papaano, talagang masisave dito yung mga emergency footages mo. At syempre, kahit medyo luma na to, na-release to ng matagal na, ang maganda sa kanya, ang kanyang battery ay super capacitor pa rin. Kaya bagay na bagay siya sa matinding init ng weather dito sa Pilipinas. Kahit pa naka-open parking yung sasakyan mo. O diba? Talagang worth it doon. At sa pamaganda sa kanya, supported din ito ang 24/7 parking monitor via hardwire kit. Kaya kahit medyo maaga siyang na-release, pero makikita naman natin talagang supported pa rin niya yung mga intelligent features na yun ng mga parking monitoring. O di ba? Para sa specs niya, talagang worth it pa rin siya sa 2026, di ba? Okay, now pag-usapan naman natin yung mga footages na nakuha natin sa kanya ngayong 2026. Pansinin nyo guys, sa morning, wala talaga tayong problema. Talagang napakalinaw pa rin niya. At kuhang-kuha niya yung mga important details. Makikita talaga natin yung tinatawag ng DDPI na Real Cube Image Technology na tumutulong para patingkarin yung mga kulay at magkaroon ng mga sharp details. Kasi kitang-kita nyo yung horizon, okay na okay. Yung mga important details like yung license plate at saka yung mga details ng sasakyan, kuhang-kuha talaga natin. Sa rear camera naman niya, yung tint kasi ng sasakyan na ginamit natin ay dark tint. Pero napansin niyo naman, kayang-kaya pa rin makipagsabayan, di ba? Lalo na kapag maganda yung lighting condition. Sa morning, kita niyo naman lahat ng mga important details sa mga sasakyan sa likod, kuhang-kuha at mapapakinabangan pa rin naman yung mga footages niya. Ngayon pag-usapan natin sa nighttime footages niya. Makita niyo naman, talaga namang gumagana pa rin dito yung night technology ng DDPI. Pansin niyo yung algorithm nila, kahit madilim, kahit medyo mahina yung lighting condition sa paligid, basta okay na okay yung headlight mo, kuhang-kuha mo pa rin yung mga important details, di ba? Talagang makikita nyo na enough pa rin naman siya sa gabi kapag ginamit ninyo. Nandyan pa rin naman yung mga kailangan yung details na makuha sa kanya. At kahit medyo i-zoom in nyo ng konti, pansinin nyo, di ba? Yung plate number and everything, malinaw na malinaw pa rin. Sa rear camera, syempre, alam naman natin, talagang medyo magi-struggle talaga yan. Dagdag nyo pa yung dark tint natin, di ba? So, kahit naman mga flagship na mga dashcam ngayon na mga 4K, basta 1080p nga yung rear camera mo, talaga mag-i-struggle siya. Pero at least, kahit papano, may nakikita ka pa rin mga details. Pwede mo pa rin yan magamit as evidence when it comes sa accident or kung may kailangan kang paggamitan. Kaya pa rin namang mapagtiyagaan yung mga footage niya sa rear camera kapag gabi.
So overall, ayun yung napansin ko sa mga footages na napoproduce pa rin itong DD5 Z40 kahit 2026 na. Okay, so nakita natin yung mga capability pa nitong DD5 Z40 ngayong 2026. So ang tanong, mare-recommend ko ba rin ba sa inyo itong DD5 Z40? Ang short answer dyan, yes. Highly recommended ko pa rin ang DD5 Z40 sa inyo. Kasi kung ikaw ay naghahanap ng set and forget, ilagay mo lang sa yung sasakyan. Magre-record na siya front and rear. 2.7K na yung kanyang resolution. Kasing level na ng mga mid-range ngayon na dashcam at mas mababa yung halaga kasi nga dati itong flagship level yung kanyang dashcam. Merong emergency recording, merong emergency backup storage just in case mag-fail yung micro SD card mo. Tapos makikita mo pa yung battery niya, super capacitor, at talaga namang maganda pa rin yung mga footages na napoproduce niya. Diba? Talagang worth it na worth it ito. Pero syempre kung hanap nyo talaga high-end flagship ng mga dashcam, hindi ito para sa inyo. Pero kung nagtitipid kayo, kahit papano, at gusto nyo tang naman ng dashcam na mapapakinabangan nyo na may more than enough features para sa everyday driving, worth it na worth it itong DD5 Z40. Bang for the buck pa rin ito. Kasi nung nirelease to, nasa around 5,000 to 6,000 to. Pero ngayon, mabibili nyo na lang to ng 3,000 to 3,500 pesos. O diba? Very, very good deal na yon. Mas mura pa siya kaysa sa mga ibang mga mid-range dashcam na hindi naman kasing ganda pa nito yung quality. Kaya kung gusto niyo makabili nitong DD5 Z40, lalagay ko yung link sa description ng video na to or itatag ko na lang sa video na to para makabili kayo sa mga legit source or legit shop ng DD5 Z40. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to when it comes sa pag-check kung worth it pa rin ba ang DD5 Z40 ngayon 2026. At kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para maging aware pa sila sa capabilities ng DD5 Z40 ngayong 2026. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo na yung subscribe button at follow button para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!